responsibility ng lahat ng employees, lahat man po ng kahit anong level ka man po, kahit sanitation ka dito, kahit sa opisina ka, kahit sa warehouse ka. So, responsibility po yun ng lahat ng empleyado na ma-sure po natin na meron tayo or ma-sure natin na zero accident po tayo sa loob ng vehicle. So, alamin po muna natin ano ba yung hazard, ano ba yung risk. Sabi po, yung hazard daw, ito daw yung source ng potential na damage or pwedeng maging harm or pwedeng mag-cause ng adverse health effects sa mga tao under certain condition at work. So, yung risk naman daw, ito yung tsansa or yung probability na yung person po ay masaktan or maka-experience ng adverse health effect kung na-expose po sila doon sa hazard. So, yun siya. It may also apply to situations with property or equipment loss. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of hazard. So, meron tayong biological, chemical, ergonomic, physical, psychosocial, and safety. So, unahin po natin muna yung biological. Ang biological po, nakukuha natin ito sa mga bacteria, viruses, sa mga insects, plants, birds, animals, and even humans din. Kasi even po tayo, pwede po tayo makapag-transmit ng virus sa kapwa po natin. So, explain ko na lang din po, bawal kasi yung birds or animals dito sa loob ng gripo. Why? Kasi meron nga po silang mga dalang mga sakit sa atin. So, kaya bawal ang aso, bawal ang pusa. Yung ibon naman, yun yung iniiwasan natin na makapasok sa loob ng storage facility. Kasi yung dumi nila, pag yan po, napunta sa produkto at nakita ng kliyente, syempre, magkakaroon po tayo ng complaint. No? Chemicals naman po, ito naman, depende naman to kung physical ba yan, kung chemical, and toxic properties po ng mga chemicals. So, meron tayong mga chemicals dito. Bali, yung chemicals natin dito talaga na hazardous is ammonia. So, yung ammonia, yun yung ginagamit natin para mapalamig yung ating storage facility. So, ang ammonia naman siguro, malalamdaman nyo or malalaman nyo na may presence ng ammonia dun sa lugar na yon sa pamamagitan ng amoy niya. Hindi amoy mo. Amoy niya. So, yun yun. Ergonomic, ito naman yung repetitive movements and proper setup of workstation. For example, sa mga taga-opisina, 8 hours ka nakaupo, yan, nagla-laptop ka, gumagamit ka ng computer, so yung possible dyan is yung mga back pains, yung sa kamay ninyo, mga ngalay, ergonomic, so repetitive movements. Like sa inyo, sa pagiging guardia, yung matagal na nakatayo or matagal na nakaupo. So, yung na-experience ninyo, possible hazard yun, coming from ergonomic hazard. Ganon siya. Physical naman, identified as radiation, magnetic fields, pressures, high pressure or volume, and noise. So tayo dito, wala naman tayong mga ganito dito, pero meron lang tayo sa noise, like pag napunta po kayo ng machine room, so meron tayong mga machine doon na maiingay, so yun, noise siya. Psychosocial naman, ito naman yung stress or violence. So, stress kayo sa mga katrabaho ninyo. Si OIC, doctor na dito, gutom na ako, nakaka-stress. So, yun yung mga example ng psychosocial. Okay, yung mga katrabaho, ano ba naman tong employee na to, tigas-tigas ng ulo, nakaka-stress. So, yun. Yun po yung pwede natin mga encounter na hazard. Dun po sa loob. Hindi lang dito yan sa storage facility, pero syempre, sa other work environment din. Oh yes! You can take pictures naman po for your reference naman siya. Safety hazards. Yung mga safety hazards, ito yung mga sleeping and tripping hazards po, yung mga inappropriate machine guarding, equipment malfunctions, or breakdown. So sa safety, medyo nagiging issue natin dito pag yung slippery yung floor, pag meron tayong mga ice build-up. So, yung mga security personnel natin na babae, na yung mga shoes ninyo ay mga naka-high heels, kung kayo ay papasok sa loob ng storage, so since mag-iikot kayo doon, sisilip kayo, make sure na yung bawat takbang ninyo po ay kalkulado. Or umiwas na kayo doon sa may mga ice build-up tayo sa floor para maiwasan po natin yung pagkadulas ninyo or your safety na lang din po. Pero kung meron naman kayong safety shoes na pwedeng magamit,
pwede nyo naman siya gamitin anytime lang na pupunta kayo dun sa storage facility, ha? Especially yung mga babae po, no? Yung mga free guards natin dyan na mag-check sa loob. Ingatan nyo din yung, or maging observant kayo, hindi lang po dun sa mga ice build up sa taas or sa baba or sa gilid or kung saan man. Syempre, dun sa mga tao na din na makakasalubong. Risk assessment. Paano daw ba tayo magkakaroon ng risk assessment? So, kailangan daw marunong tayo mag-recognize ng hazard. Ito daw yung PMEP. So, nasa ano yan? Nasa exam nyo yan, ha? Ang ibig sabihin ng PMEP ay People, Equipment, Materials, Environment, and Process. So, yan yung 5 na dapat daw is ma-recognize ninyo kung tayo ay maghahanap po or makakakita ng mga hazard sa ating facility. So, for example, ayan, recognizing hazard. Ito si ate girl, o ang dami niya ng mga papers, so hazard yan. Anong type ng hazard yan yung pwede niyang ma-encounter? Yung mga nag-picture kanina. Ano nang hinihingi ng ano? PM, ito po siya, People, Equipment, Materials, Environment, and Process. So, ito yung PMEP. P-E-M-E-P, this is the meaning of PM. Yan. Sa exam yan. Sige. Ito, si ate, ano yung possible stress na makuha niya dito? Or hazard na stress? Sige, tanungin natin si Jerry. Sino si Jerry Lozada? Okay. Sa anong type ng hazard yan? Saan siya magpo-fall na type ng hazard? Diba marami tayong type of hazard na diniscuss kanina? So, possible ito is stress sa trabaho. Psychosocial hazard. Ito siya, oh. Ayan. Psychosocial hazard. Stress. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya pag stress ka sa kasama mo or sa work mo, hazard yun. So, ito naman, itong next naman na ano na to. How would you recognize this hazard? Saan siya magpo-fall? Christian. Who is Christian? Yes. Anong type ng hazard siya? Magpo-fall. Itsura mo na talaga. Yung ganito yung itsura niyan, ha? Balikan natin yung hazard. O, ayan. Alin dyan? Biological ba? Chemical ba? Ergonomic ba? Physical ba siya? Sige sir. Alam ka, pag-burgesa, hindi mo klaro sir. Physical ba? Safety ma'am. Yes. Ergonomic ba? Ito yung picture natin, ha? This one. Pag-usap pa rin. No? Ma'am, safety. Yes. Safety hazard siya. Kasi yung mga guard niya po dun sa machine, kasi improper yung paglalagay niya ng dito, ng barricade niya dito. Napaka-unsafe ng ginagawa nito. Kaya ano siya ng safety hazard. So this one, ay nadulas. Under ng safety hazard pa rin siya. Kasi doon papasok yung sleeping and tripping hazard. Pag sinabing sleeping, ano yon? Anong Tagalog ng sleeping, Ryan? Who's Ryan? Ryan? Sinilas na madulas ma'am. Nadulas. Yes, po. Sleep is nadulas. Pag sinabing trip, tripping. Talisod. Leslie. Sino si Leslie? Pag sinabi mong tripping, kung yung sleeping, nadulas, yung tripping ay? Yes, tisod. Talisod. Sleep and tripping hazard. Yun ibig sabihin nun. Pag Sabi na, sleep ay sleeping na nadulas tulog ka. ba? Pag trip, Sleeping. natisod ka. Okay? Sleeping and tripping hazard. So, reporting hazard. Meron tayong ibang way para mag-report po ng hazard. So, nakita niyo, hala, mukhang unsafe to ha. Under to ng ganitong hazard. So, pwede po tayong mag-report through verbal. Pwede rin po tayong mag-raise ng issue po sa ating OIC or SIC. Basta ang importante po is na-picturean ninyo, then na-report nyo po yun kay OIC ninyo. Then si OIC na yung magre-report nun sa akin.
So, itong job hazard analysis, ayan, under na po yan ng GenTech. So, meron tayong corrective and preventive action. Kailangan, alamin po muna natin yung source. Ano ba yung source ng mga hazard na yun? Yun po yung kailangan pag-aralan or alamin. So, pag alam niyo na yung source, consider the best way to control a hazard, kailangan i-apply natin yun sa source. So, dito, bumabaha, may tubig. Kailangan mo alamin or kailangan natin malaman ano bang source ng tubig na to. Saan ba siya nanggagaling? So, upon checking, nakita nyo na meron pala dito na valve or na ganito, don't know what you call this, na nagli-leak. So, kahit anong punas mo dyan, anong linis mo dyan, lagi pa rin yung magkakaroon ng tubig kasi hindi mo na-address yung source ng water. So, kung ito po yung source ng water, it's either kailangan mo siyang patayin, nakabukas lang yung faucet, or ito kailangan siyang maipaayos, baka maluwag na yung gasket niya or wala na siyang gasket, kaya nag-delete na siya. So, ganun po siya, ha? At the source. Along the path naman, ito, do not remove the hazard but provide methods to alert the worker that a hazard exists. So, for example, along the path, meron tayong mga MHE or Material Handling Equipment. Ito yung mga jack clip, ito yung mga forklift. Hindi nyo po yun maalis doon kasi part po siya ng equipment natin sa loob ng storage. So, ang gagawin lang natin doon is, sabi, provide methods to alert the worker. Kailangan lang yung mga operator, yung nagda-drive doon is talagang operator sila, and then meron silang ilaw, and then meron silang busina. So, yun yung along the path na tinatawag nila. So, yung goal nun is to minimize yung worker exposure or maiwasan natin yung mga aksidente pag nagdadrive na po sila ng mga MHPs nila. At the worker. So, syempre, hindi naman na-under ang makina kung wala nagpapatakbo na tao. Yung mga ganun tayo. Control of the worker, include po dito yung mga PPE. Ang ibig sabihin ng PPE ay Personal Protective Equipment. So, meron tayo niyan mga PPE po dito sa loob. So, makakatulong din po yung pagtitraining. So, part ng training, ito, kung ano po yung tinitraining ko sa inyo, yun din po yung tinitraining ko sa mga warehouse personnel po natin dyan sa loob. Administrative procedure, for example, meron tayong mga procedure doon kung paano gawin. Babasahin lang po yun. And syempre, pag may mga violations, kailangan meron tayong binibigay na disciplinary actions sa mga violators natin. Controls at the worker may be subjected, pwede po siyang human error or pwede siyang makonsider as alternative sa list ng hazard control, especially sa case po ng PPE. So, nag-i-issue po tayo ng PPE dito sa mga tao. Si QA ang magdidiscuss sa inyo ng PPE program. So, doon yung malalaman kung ano-ano pong PPE yung dapat na meron tayo dito. Inspection, siyempre po, pag nag-rounds kayo, nag-ikot kayo sa yung mga designated area, ayan, doon yung makikita, ay, may sira na to, o parang naatrasan to, parang basag to, parang ganyan, parang may mali. Paki-inform lang po kami, si OIC nyo, or ako, para po at least ma-check natin. Sa incident inspection naman po, carried out after an accident. So, causing a fatality, injury, or near miss. So, ayan. So, wala pa naman tayo. So far, since po na natayo si GenTech Taytay last 2022, wala pa naman tayo dito. Na-record na fatality or injury naman po. So, inspection of PPE. So, sabi ko nga kanina, yung thorough discussion nito si QA ang mag-discuss sa inyo kasi, okay, may PPE. Paano nyo ba siya i-check? Porket mo may suot na ng ganito, okay na yon. Okay. Reporting, ayan. So, question the area in charge, kung ano ba yung nangyari. So, report, find out kung meron mang injured. So, yun. Siyempre po, even yung involved, kailangan i-intervene nyo pa rin or tatanungin nyo pa rin. Ano ba ang nangyari? Kailangan, kung nag-investigate po kayo ng witnesses, siya po ay he or she should be allowed to tell their stories without interruption. So, syempre, pag magtatanong kayo, papakinggan nyo lang po yung storya nila. Kailangan tayo ay good listener lang tayo dito and relax yung atmosphere natin para hindi sila na-pressure kasi kung may mangyaring mga incident, syempre baka kabahan sila.
Study the area where the incident occurred for any irregularities and also examine the equipment or machine involved para po kung meron mga signs ng misuse. So, may accident, tapos yung nagdadrive ng MHE, hindi naman para sa authorized. So, liability na yun. Okay? Based on the data information obtained, establish the reason why the incident happened, recommendations, and employees witnessing or involved in a near miss, kailangan submit din sila ng report. Supervisor, safety officer, or sub-manager. The SHE representative review the incident with appropriate supervisors or manager, and kailangan din dun ibibigay yung necessary corrective actions and assistance kung kinakailangan. So, si SHE officer or ako, SHE is Safety Health Environment Officer. So, tapos na tayo sa first part natin, tapos na tayo sa Zero Accident Program. Pupunta na po tayo sa Emergency Response Procedure. So, yung objective nito is, syempre, to outline po natin yung steps na kailangan pong gawin kung tayo po ay nasa Gentex storage compound in the event of an emergency. So, meron po tayong plan para dyan, and syempre, meron tayong mga emergency response team para umaksyon po sa oras ng emergency. Primary objectives, to establish a chain of command para po malaman natin yung mga responsibilities and yung mga emergency escape procedures. So, ito meron tayong mga signages. Emergency response team. So, ayan yan. Meron tayong ERT manager, meron tayong assistant ERT manager, meron tayong coordinator. Mamaya, ipapakita ko kung sino-sino yung mga yan. So, meron tayong 4 na group. No? Meron din tayo sa Gentex. Under ng Hazard Containment Group, meron tayong Fire Brigade Team and Chemical Spill Response Team. So, dalawa na yung team na yan. Meron din tayong Evacuation Group kung saan security personnel, kayo po yung pinaka-involved dito. And then, First Aid Group. So, meron tayong 4 na team ha, Fire Brigade, Chemical Spill, Evacuation, and First Aid Group. So, under po ng ganyan, ng mga team na yan, meron niyang team head, assistant, and members. So, ayan. So, ito is update last February 2025. Picture nyo na lang kasi nasa exam. Yung lang ay simula. So, as of February 2025, ito po yung emergency response team natin. So, under tayo ng Taytay Depot, updated yan last February 2025. Meron po tayong ERT manager, which is yung aming general manager, si Ma'am Jovita Valiente. Siya yung ating ERT manager. Meron tayong dalawang assistant ERT manager. Ito po yung mga depot manager. Ang DM po ng Phase 1 is si Dennis Guerrero. Wala sa mobile yan. And then yung depot manager ng Phase 2 is si Jeffrey Tabor. So magkahiwalay ito kasi dalawang malaking building ito. No? So ERT coordinator po si safety officer. So ako yan. That's my name. Yan. So, under naman ang Fire Brigade team, ang kailangan nyo lang naman dyan is yung team head. Kasi nasa exam din yan. Fire Brigade team, ang team head niyan is si supervisor po natin sa Phase 1, si Ronnie Cruz. Yan, siya yung team head natin. Ang assistant team head niya is ang supervisor naman ng Phase 1 ulit, si Victor Maylay. Chemical Spill Response Action Team, ang team head niyan is yung ating nasa engineering, no? Si Ronnie Macalintal, ang Jess Liedman. Assistant team niya, member is si Carlito Reyes, ang Jess yan. First aid team, ayan, headed by our QA, Ben Mark Veraguas, siya yung team head ng first aid team. And then, assisted with Kenny Lou Historia, Phase 1 Supervisor. And under naman ng evacuation team. Ayan. So, nasa evacuation team, security po ito, then sinamahan na lang ng mga top operations and other clients or tenant na nandito po kay Gentex Taytay. Mark Bernaldez, ang OIC po ng security, and then yung assistant niya is si Bernadette Bragas. So, siguro before matapos yung month or next month, ayun na po yung nakalagay dito. Kung
sino man yung ibibigay mo IC na magiging part ng evacuation team. Yan, kung mapapansin nyo, ayan, mga security yan, yung sinamahan na lang ng mga taga-operations. Okay? Question? Wala, so continue ako ha. So, sa fire brigade team, may kanya-kanya po tayong responsibility. Siyempre, ang kay fire po, naka-assign sa kanya is yung fire brigade, ang naka-assign sa kanya is pag-apula ng apoy. So, si team head, siya po yung magsusupervise sa kanyang team na dapat po yung ginagawa ng mga team niya, sinicheck niya kung tama. Yung mga member naman po, ito po yung nag-respond dun sa fire scene. Gamit po yung mga extinguisher po natin. Marami tayo yan. For moving mga fire extinguisher, meron tayong mga fire hose or fire hydrant dyan po sa labas. Chemical spill team po, ito for example, ay nagkaroon ng leak, ammonia leak. So, ang ammonia, nakakamatay po ito no? Pag na-inhale natin ito ng malala. Or na-expose tayo ng matagal doon. So, it can cause death. So, ang team head nun, again, siya po yung nag-supervise ng chemical spill. Siyempre, in-inspect na din yung hazardous material po dun sa work area kung meron pa ba or kung saan ba yung site na meron ng spill. Si member po ng chemical spill team, sila po yung responsible sa pag-contain, paglilinis at pagde-dispose ng nag-leak or nag-spill na chemical natin. Evacuation team, so yan po yung sa inyo, in charge po kayo. At ina-assure ninyo na yung sa area ninyo, lahat na nandun sa area of responsibility ninyo is safely na nakapunta po sa ating assembly point. So, yun yung goal ninyo. Ha? So, yung mga members, for example, ayan, meron tayong mga evacuation members sa opisina. So, sila naman yung mag-head count sa opisina. So, kayo mag-coordinate na kayo sa kanila. O, lahat ba na nasa office 1 nakalabas? Lahat ba na nasa office 2 nandito na? Sino pa ba ang kulang? Ganun ha. First aid team, in charge po syempre, pag mga nagpapanik ng mga tao, baka minsan yun pa yung nag-cause ng magkaroon tayo ng mga casualties or ng mga incident na kailangan po natin magbigyan ng first aid. So, ayan. Ayan naman po si first aid team to assist po. So, si member, yun naman po yung mag-take care ng mga injured persons po by giving yung first aid or kung hindi talaga kaya, once na nabigay mo na yung mga paunang lunas, kung kailangan ba natin siyang dalhin sa ospital, pwede po natin yung gawin na anytime. So, emergency response, si team manager, assistant manager, and coordinator, in charge po sa pag-mobilize and response action ng mga ERD. Siyempre, yung mga decision making yan, at then yung mga top management na po yan. Evacuation procedure. So, evacuation marshal, so yun po yung tawag ng mga evacuation marshal po. Sila po yung mag-a-advise sa mga tao na mag-evacuate na po at pumunta sa pinakamalapit na assembly point. Ang pinakamalapit na assembly point natin dito is nandyan. Kung titignan nyo yan, evacuation map. Ayan, titignan nyo yan kung nasa area kayo kung meron mong ganyan. Doon po malalaman kung nasa yung assembly point natin. So soon enough, pag naka-duty na kayo dito, malalaman nyo kung saan yan. Ayan. Lahat po ito, no? Lahat ng personnel, whether that sila man ay visitor, contractor man sila or supplier, once na nandun sila sa area ninyo, kailangan po, papuntahin nyo sila doon sa may assembly point. Lahat po yan. Siyempre, kailangan calmly silang pumunta doon sa area. Ayan, head count must be determined immediately. So, siyempre, kayo po, kailangan alam nyo kung ilang tao. Nasa frisking guard kayo, ilang tao na ba yung naglabas-pasok dyan sa area ninyo? Ilang tao na ba yung nakasulat dyan sa log sheet ninyo? Yun yung bibilangin ninyo na kailangan. Wala na talagang naiwan doon sa loob. First aid provider shall administer first aid. Ayan, kung meron na tayo, kung nagdapan, nag-isol, guidelines for specific emergency. Siyempre, may iba-iba po tayong mga kinds of or specific emergency na pwede natin ma-encounter during our duty here. So, if you see a fire in the building, alert po natin yung alert other nearby storages and office personnel for immediate danger. I-alert din po natin yung mga building natin para at least mapindot natin yung pinakamalapit na fire alarm. So, assist po any injured
injured personnel to safety. So, yung safe location po natin, ito po yung assembly point natin. Siyempre, kung tatawag po tayo, no, tatawag po tayo sa BFP or kahit saan man po, kailangan specific. Kailangan po masabi natin kung nasan yung location ng fire, sa storage ba yan, sa office ba yan. Gano'n na ba kalaki yung fire? Ilang rooms na ba yung involved? Kung meron man. Meron ba mga tao na nag-top doon sa work area? Meron ba tayong mga injuries na nanote? And syempre, yung mga details po kung saan yung cause of fire. Kung wala man, so magkakanta tayo sa investigation for that. So, tsaka po tayo magtatawag sa BFP, which is 112. And i-report po natin yung fire kung lumalaki na, kung hindi naman natin siya na-apply. You may fight the fire yourself if and only if kung kayo po ay hindi nyo kayo marunong gumamit ng fire extinguisher, mas maganda na talaga yung tao na lang po yung asikasuhin and let the fire brigade teams do their job po, no, yung pagpapatay ng apoy. Meron din tayong typhoon and flood. Ayan, do not panic. Never leave yung building premises unless told to do so. Kunyari, tumataas na yung baha. May mga tao na gustong umuwi. Huwag niyo po munang pauwiin. Kailangan po, meron muna silang gate pass or may advice sa kanilang superior. No? So, kung meron man tayong baha or may bagyo, ayan, huwag po tayo basta-basta magpapalabas ng mga tao. Okay? Do not go to lower areas unless advised to do so. So, kung dito po binabaha na, saan po tayo pwedeng pumunta? Kung yung ground floor natin ay binabaha na. Yes, second floor. So, meron tayong second floor dito. Sa phase 2, may second floor din doon. So, i-advise natin yung mga tao, umakyat po muna tayo sa second floor kasi tumataas na po ang baha. Earthquake. So, malalaman ba natin kung kailan doon? Hindi po. So, syempre, ito po yung mga guidelines natin. No? Bago magkaroon ng earthquake, evaluate yung mga structural facility. So, strap na natin yung mga heavy furniture kung meron man, yung mga breakable items natin, as much as possible, ibaba na natin sila para ma-secure na natin sila ng maayos. Check yung stability ng mga hanging objects. Ayan, familiarize yourself with evacuation route plan. So, ayan, meron tayong evacuation plan dyan. Diyan yung makikita kung nasan kayo and saan yung nearest assembly point. During the earthquake, kailangan kalmado lang po tayo and do not panic. Baka mamaya si security personnel pa yung naunang lumabas, nakalimutan niya na tawagin yung mga tao. No? Wala, i-secure ko na yung sarili ko. No, hindi po gano'n. So, dapat kayo po nakikita din sa inyo na kayo ay kalmado during this time of emergency. No? Para hindi na trigger yung mga iba natin kasamahan. Protect yourself from falling debris by bracing under the doorway or getting under a sturdy desk or office table. Pero dito, I suggest, huwag na tayo pumunta sa mga ilalim na yan, no? Diretso na tayo ng assembly point. After the tremor, for example, after the shaking, so meron yung mga aftershock, hindi pa rin tayo pwede basta-basta pumasok sa loob. So, kailangan mag-iikot muna ako, ang engineering natin, and si OIC, kung pwede na po tayo mag-resume sa ating mga trabaho. So, hold lang po muna tayo sa assembly point. So, after the earthquake, ERT manager and team member shall assess areas kung meron man tayong injured persons or kung meron man tayong mga structural damage. Baka mamaya may fight sa atin na tumabingi, whether water man yan or electrical lines or whatsoever, para yung maiwasan na natin yung mga unwanted events. Bomb threat and sabotage. So dito, so far wala pa naman. Pero syempre, alam ko naman yung mga SOP ninyo, alam niyo na yung gagawin pag meron kayong mga unidentified na mga gamit na naiwan or iniwan sa dito. Lalo na kung suspected yan na as bomb. So, if a bomb is discovered, kailangan tatawag muna tayo sa mga local authorities kasi sila po yung merong ways doon para malaman or to check kung talaga yun is bomb. Do not touch,
move or cover the object, make note of its description and exact location. Siyempre, yung mga tao din, bawal muna sila dun sa area na yun kung meron tayong suspicious na bomb doon or kung ano man. Hanggat hindi pa natin nalalaman kung ano yung unidentified object na yun. Following an evacuation, do not let anyone re-enter the building. So, may lumabas na, bumalik. Ay, babalik ako na iwan ko yung clipboard ko. Wala na pong ganon, no? Pag nakalabas na po, huwag na natin papasokin ulit. Theft plan. So, safety officer, upon receipt po ng report coming from security or operations man yan, may mga caught in the act scenario tayo, meron tayong mga theft activity yan, mag-ask po ng assistance sa security group para po i-hold muna yung capture na pagnanakaw. Hindi natin muna siya papalabas sa inyo. Sa secured na area po. Yun tsaka po tayo tatawag ng mga authority for investigation. Pero on our part, on our end, dapat meron na kayo initial investigation na masasubmit or at least masasabi lang, no? Hindi naman, ay, may dala ka niyan, huwag nanakaw ka na agad. Hindi naman gano'n. Siyempre, kayo pa lang, question and answer portion. Do not touch, move the area, or yung mga items na apektado, make note, ulit kung ano yung description and location nun. Bawal din po muna yung maglabas-pasok dun sa area habang nagkakonduct tayo ng investigation. File appropriate report as required. So, kailangan yan, reporting, ano. Manpower-related crisis, so, tingnan natin ito, hindi ba naman tayo nakaka-encounter nito. So, kung may mga ganitong emergency, in the first instance, contact po natin yung emergency response coordinator or ako sa safety officer para po ma-inform si depot manager, no? To ensure that no one is in immediate danger. Clear personnel from affected areas. Kung meron man, ano. If necessary, pakontakin po natin yung emergency services natin. And the depot manager shall inform yung local authority if breach of any legislation is involved. Power loss plan. So, ito po si Jess. Ayan, Gentech Engineering Services. Ito po yung engineering natin dito, no? Kay Gentech. So, Gentech din naman siya, pero under entity lang. Kasi boss pa rin naman ang may-ari siya. Si Jess po, magta-turn off sila ng main power supply. So, warehouse guard to monitor yung mga personnel inside. So, syempre, pag madilim, dyan minsan gumagawa ng mga kalokohan yung mga tao. Kasi ang nakalagay dito is power loss plan. So, pero meron naman tayong dito, a genset. So, hindi naman siya magtutulong blackout dito. At least lang, pag mga ganong madilim na or may brownout, hindi tayo basta-basta nagpapapasok or nagpapalabas ng mga warehouse personnel. Office personnel, ayan, tawag ng ERT kung kailangan. Main gate guard, secure, kailangan yon, and close the gate to ensure no possible entry and exit. So, pag nagkaroon ng mga brownout, syempre automatic sarado muna lahat, wala muna lalabas. Gawain kasi ng mga tao, uy, brownout, talabas muna kayo yung skin mo. So, huwag muna kayo magpapalabas. Kailangan alam muna ng mga visor, mamaya lumabas, di na pala bumalik, or nagkabarilan sa labas. So, cargo pa rin natin yon. Roving guard, to ensure no vehicle movement shall happen. So, yung mga ganon, okay, standby muna kayo dyan, wala munang gagalaw. Habang nag-investigate muna kung ano nangyari or ano. Medical emergency plan, ayan, meron naman tayo dito na first aid kit, ayan, meron din naman tayo dito mga medicine kung kailangan. Ang importante lang dito is ma-relieve natin yung pain nila or mabigyan lang natin ng mga paunang lunas yung mga tao, okay, na karoon ng injury. Communication or security procedure for all cases of emergency. DRT manager, assistant DRT manager, safety officer, so lahat po yan, ayan. Kailangan nandoon when emergency arises. Notification procedure shall be the following order. So, anong plant, anong government agency, or anong medical. Emergency site should be properly secured from bystander. Standard, yung mga isisero po sa sera.
Marami dito, kasi last time lang meron, nagpapunta kami ng police dito. So, yung mga taga-opisina, naglabasan sila. So, syempre, crowd control. Mamaya na kayo makichismis, mga marites. Yan. So, yan. Any question? Yun is mga mga ano lang yun mga SOPs naman din yun, na for sure, na-encounter nyo naman na din yun sa mga previous na jobs nyo. Ma'am, Yes? Yung sa, ano man ba na bawal lumabas pag may nakalimutan, halimbawa ma'am, yung mga malalaking ano, yung mga admin During ganun, emergency to ha. During emergency yun. Nyari, lalabas. Tapos pabalik. Ay, nakalimutan ko yung ganun. Bawal na natin sila pabalikin. Kasi ang discussion ko is during emergency. Yes, ma'am. Emergency lang. Regular days wala. Oo. Question? Clarification? Merong hindi naintindihan sa sinabi ko kanina? Wala naman. So, klaro naman sa atin yung mga initial na gagawin natin. Ano? Sige. Kung tapos na, sige, pwede muna kayo magsagot ng exam. Sagutan niyo muna yung first 2 pages, then afterwards, tsaka ako i-discuss kung security patay. access program. Sige, sagutan mga 5 minutes. Sama ka ba? Hindi kasama ka. Kasama ko. Thank you. Wala niyo yung wifi, nagkalayo naman eh. Hindi, Lorin ha? Ang sirinan ba yun? Sinong may dala dyan, ano, pangburat? Ah. Burahin ko ito sa Mercedita, sulat gusto ko. Alam ko wala pa ako sa Burahin ko dyan ha. Wala sirinan ba yun? Tama na niya. Masiro tani, kasi mabagsak tani ate na. Pwede may mga ligo. Reporting social case station operate from A. Ya, kinsa man niya. Ano yung mga mauti?
Ito. Sarang ko lahat. Ah, dito na si YC. Sir. Ay, good morning. Please. Pirma siya ba? Isulat lang takadad eh. Wala. Sige. Pirma na lang natin. Yung mga video, si Robin. So, yung pasok yung utang. Wala ba? Okay na? Mama, dito na. Saan ka galing o IC? Ang late daw magpa-perform. Nawala. Naligaw ako eh. My God. Pasay na ko dito. Ang galing ng dating mo, tapos nakalagay ko ng tao. Sakto ka talaga. Ganda mo na. Saan maning ko ano? Hierarchy. Dapat pala company nila din. Masiro tanya. May ballpen ka, sir? Meron ka ba? Tingnan ko. Ginay dito sa gera. Wala? Mahirap na lang. Hindi, bigla. Kung mahirapin mo na lang siya, okay. Kamu? Ayan. Hindi, mag-exam din siya. Bayaramin ko na lang. Unsa maning ko ano? Hierarchy. English pa man eh. Ito po. Lahat ba na nakuha yung papel? 3 pages yan. Lahat yan, 3 pages. Pero mamaya yun ako sa
ba? Yeah, last 3 minutes. Papakilala pa kasi si OA. Bali, ang kasubukan nyo lang po is ito muna. Dyan, tay name, position, then date. Yun lang po muna. Pero huwag nyo munang sagutan po. Meron. Sige. Maisi. Asa ibilin mong solo. Masih makasulong. Ano lang po, 17 lang po tayo. Kulang talaga dalawa. Sino yung may anak? Ikaw yun? Yung huling parang ni Maggio, habol. Oo. Pwede. Hindi sabi sa akin, may papa-apply pa raw. Tama sana yung nagatin yung dalawa pa. Yung si Alfred Ganados at saka si Denmark Torres, tama sana. Wala eh. Takot siguro kayo kasi. Takot hindi mo mga kata. Ha? Ako lang. Ayang mirror check. Tama na eh. Sakit yung nga ni ma'am ganyan. I-remove ang Ano, di ba kayo tapos mag-gopyahan? Sige, bago ang lahat ng papakilala muna si OIC. Sir, tayo ka po muna. Pangalan po, edad, kung saan po kayo nakatira, then yung mga experiences niyo po. Kung ilang years na. Tayo ka, sir. Good morning mga kasama. Morning sir. Ako klase YC Mario Trapila, taga Bulacan. So, guardia ko noong 2005 hanggang 2011. Asahin ko ng North Harbor, Pier 1 o Pier 2. Doon nung panahon niyo, nakahuli ko ng dalawang 20 footer na container van. May mga sulot, may laman nga kontrabando. So, ang declared sa may-ari na asas galing sa shipping, hindi. Iya ko naman, bilang gwardiya, kasi kasuhin natin bilang gwardiya tayo. So, tinina ko, may laman, kaya hindi ko pinalabas. Doon kami, parang nagkagulo kami sa yung driver sa pinante. Pero hindi ko sila pinagan. Kaya tumawag ko ng rescue ko, mga kasamahan. Doon uli sila. 20 footer na halaga ng 10 million. So, doon, binigyan ako ng award sa agency namin. So, tapos nagtingin ako ng security officer 2003.
Doon na-assign ko ng PISAC. 2012 to 2016 sa PISAC ako sa PER. Tapos 2016 to 2023 sa Makati ako. Nag-training din ako ng International Seaport Facilities Security tungkol sa mga boundary. Kung may mga hinala tayo nga tao nga parang hindi ka nais-nais, parang may binabalak pa. Kailangan nga tawagan ng rescue, tapos manmanan mo kung anong ginagawa nila. 2016 to 23 nandun ako sa Makati. Ako ang OIC doon. 2019 kami mahigpit talaga ang gate. Basta pag gitir ka, kailangan higpit. Wala kang sinasanto niya kahit sino. 2019 mayroon ako, kasi ako bilang OIC, hindi ko talaga ako nagpundo sa nag-standby sa isang pisto. Ikot ako yan. Kasi ayaw ko nang mayroon tayong bulilyaso ba? Yun ang iwasan ko lang. Tapos 2019 may nahuli ako ng illegal drugs sa loob. Tapos ang masaklap lang kasi ang gitter ang problema doon. Bakit nakapasok ito? Sa nahuli ko noon ang suspect kasama yung mga sasi. Pero ano nga sir? Oh, Walang frisking siguro sir. Hmm? Wala siguro frisking. Ay, wala. Pero pinag-frisking na to sa araw-araw. Labas-pasok, pinag-frisking namin yan. Kung dinala ko sa safety, doon naipit na yung suspect. Sabi ko, saan mo nilagay yung mga sasi mo? Yan lang sir. Ang gate, may dinala kong gate, taga-gate. Sila talaga maputakan ko eh. Sabi ko sa inyo, pag anong sinabi sa safety, kayo rin mabalikan ko. Buti na lang, kaya umamin ng suspect nga yun sa brief. Si brief hindi pwede hubarin yung mga tao niyan eh. Pag pumasok na dyan. Ayun, dinala ito, nubel ko sa pulis. Yun, kulong sila. Ang masaklap yan, kasama pa ang dalawang gwardiya ko. Yun ang nagkahiya. Pag tayo ang magpatupad ng batas, tapos tayo pa rin ang Balikan. parang yan ba? Oh, parang bantay sa laka. Yun ang mahirap dyan. Hindi ko, pag ako ang pag sinabihan ko ng siste sa management, ay kayo na yung mabalikan ko. Yan ang ako mabait ko pero sa trabaho. Medyo may tayo kay naman, pinasahuran tayo sa kliyente tapos dami tayong mga lapses. Medyo higpit tayo yan. Yan lang. So, narinig niyo yun. So, si OIC niyo is Sir Mario Rapila. Wala. At ito ma'am, pinsang buo talaga ni Sir Robbie. Sir. Yun. So, ayun, na-meet na natin sa OIC. Medyo naligaw lang siya, pero nakarating pa rin siya. No? Morning, ma'am. Morning ma'am. Meeting, office 1. Si Ma'am Jovi ang ating general manager, no? Siya po yung may hawak kay Taytay. So, soon enough, mamimit na din yung mga tipong manager. So, isa po yun sa mga dapat una ninyong alamin kung sino ba yung mga tao. VIP. Yes. Mga nag-handle sa atin dito, especially ang ating boss. So, madalas pong pumunta dito ang founder, ang CEO, ang EVP, si Sir Jun Lim. No, madalas siyang pumunta dito sa ating tipo. Madalas siyang bumibisita dito. So, kaya nga, to give you us, maliit na background lang. No? Kaya po, nagpalit kami ng security agency kasi nga, observation ni General Manager and then ni EVP is napaka-relax ng ating mga security personnel. Hindi man lang sila nagpaparoll down ng mga window, hindi man lang sila nagtatanong sa mga tao, hindi man lang nila kinikilala. Then, this safety rest kasi hindi pa siya totally implemented dito. Pagpasok niyo pa lang, pa lang siyang ngayon.
yun siya. Pakilala mo na ako, sir, no? So, ako si Ana, safety officer dito kay Taytay. So, ako po yung mag-oversee sa security personnel po na nandito. So, ako yung mag-work with you hand in hand dito, no? Sa pag-aayos po dito kay Taytay, especially sa security namin. So, yun. At tapos na namin yung unang topic namin, pero itong second topic, isakto, nandito ka na. Mas importante ito. Kasi ito talaga dito iikot din yung mga trabaho po ninyo as security personnel. So, bibigyan ko na rin kayo ng mga example ng mga forms or ng checklist na magagamit ninyo during your work here. So, kung hindi pa kayo tapos, pakitabi mo muna, mamaya na lang, ang tagal niyong magkopyahan. No? So, mamaya na lang ulit, ibigyan ko kayo ng time to answer your answer sheet. Again, ito po is may requirement tayo dito na kailangan pumasa. Kailangan po at least maka 80% kayo para makapasa po kayo sa exam. Kung hindi po, subject kayo for reorientation. Reorientation lang naman. Makakapagtrabaho pa rin naman kayo dito. Pero i-orient ko muna kayo ulit. Baka kasi hindi nyo naintindihan yung mga diniscuss. So yung exam, ang purpose nito is to gauge kung na-absorb nyo ba yung tinuturo sa inyo during orientation. Kaya dapat talaga pinagkape ko kayo para magising kayo. Para at least, di ba, magising kayo na marinig ninyo or maunawaan ninyo yung mga dapat ninyong gawin. And ilan lang naman dito yung mga newbies, no? Yung iba, halos matagal na eh. So, alam niyo na din naman yung ibang mga security protocol or mga safety protocols. Pero at least, ito po yung part ng orientation namin sa mga new hired employees po. No? Kaya, I suggest kung may mga questions kayo, kung nagtanong ako, you ask. Para at least, ngayon pa lang, habang marami tayo, at least kung natanong yung isa, kung yun din yung itatanong mo, nasagot na natin beforehand. Okay? So, yung next topic natin is Security and Access Control Program. Ito na talaga yung sa inyo. Ang objective nito is to provide guidelines for security and access control po kay GenTech and to ensure natin yung ating facility will be accessed only by authorized personnel and clients ng po dito kay GenTech. So, applicable to sa lahat ng GenTech employee, client personnel, bisita, contractor, trackers, and other personnel po, basta nandito po sila sa loob ng GenTech. Tandaan niyo po, lahat po na nandito is accountability po natin yun. So, lahat yan, ano? Security inspection at GenTech. So, ito, unahin natin yung sa mga visitors. Ano ba muna yung ginagawa natin pag may darating na visitors? So, ito yung isa sa gagawin ninyo. Paikot ako. Para lang may idea kayo, bigyan nyo sa iba. Yung dalawa, para sila. Yan, share na lang kayo. Yan. So, yan po yung tinatawag natin na visitors log sheet. So, una po, pag may darating dyan na sasakyan, so, bago nyo papasukin, kung sila ay bisita, paglalag po muna natin sa visitors log sheet. Basahin nyo po kung ano yung nandyan sa visitors log sheet. Kasi po, tatanungin kayo, ano ba yung meron dito? So at least parang may idea kayo, especially sa mga lalaki, no? Kung kayo ma-assign sa team, pasilip nyo na lang din yung visitors log sheet sa iba para familiar sila. Sabi, ang lahat daw ng bisita must log sa visitors log sheet and kailangan po nila mag-surrender ng government-issued ID. Yan na, government-issued ID. Okay? Kapalit nun, bibigyan natin sila ng visitors ID. O, kalimutan ko magdala ng visitors ID. Sige, mamaya, pakita ko. Yes, this one. So, yung visitors ID natin, so kagaya ng ginawa sa inyo kanina, no? Nagbigay ba kayo ng ID? Yes, sir. Yes, ma'am. So, ganun yung gagawin nyo sa susunod. Ha? Hindi ka hiningan. Pero nila. So, dapat, lahat kasi yun. Dapat mayroon So, yan. sa susunod, ano pangalan mo? Sa susunod, ano pangalan mo? Pag ikaw, hindi ka naghingi ng ID, lapses mo sa susunod. So ngayon, lapses nila yon. Susunod, pag hindi kayo nanghingi ng ID, o nagbigay lang kayo ng visitors ID, lapses nila yun. Okay? So ganun siya.
Hindi tayo pwede magbigay ng visitor's ID nang wala silang binibigay na ID. Kapalit yun eh. Kailangan palitan hand in hand yun. So kung meron kang visitor's ID, wala din. Paano ka nakapasok dito? So tignan nyo ha, sa susunod lapses nyo na yun. Ha? Tignan nyo na lang yun sa susunod. So visitor's ID and visitor's pass. So, for OJT, intern school ID may be accepted. So meron tayong OJT, maabutan nyo yun, no? May OJT tayo dito, school ID, pwede niya na yung iwan. So dapat naka-visitor's ID pa rin siya. Kasi hindi naman siya dito nagtatrabaho. Must check body temperature. Ito po, wala na to. So susunod, tatanggalin na yan. Pero dyan ata sa form, meron pa ba? Meron pa rin. So habang nandyan pa yun, mag-check pa rin tayo ng body temperature. Undergo security check. So ano ba yung mga security check? Siyempre, iba yung checking natin pag car, iba yung checking natin pag sila. Yun yun. Must undergo safety orientation after passing the initial screening by security. Yung security orientation, dalawa yan. Papanood ko sa inyo. Isang for visitors, isang for clients, isang for truckers and contractors. Pag visitors, ako na yun. Kung may mga bisita tayo, dito naman usually ang diretso sa conference room, whether kay phase 1 yan or kay phase 2. Must undergo, ayan, initial screening yun. So ito po yung depende kung ano sila. Sabi dito, meron tayong visiting Gentech employee from other depot. Ibig sabihin, empleyado po sila ng Gentech, galing lang sila ng ibang depot. For example, galing silang Manggahan depot, galing sila ng Pasig depot, galing sila ng Davao na depot, galing sila ng Iloilo. Para malaman na sila ay Gentech employee, kailangan meron po silang ID. ID namin as Gentech. Yan, kaya na ha. So, security check, bag, check nyo pa rin yung bag nila. Kung sasakyan, CCTV pa rin. Pero kung paano yung the usual ninyo mag-check ng walk-in and ng car para po sa inspection ninyo. Maglalag din po sila sa visitor's log sheet. Pero, hindi sila required na mag-surrender. Naintindihan ninyo? For example, si Ma'am Joby, yung general manager natin, hindi sila visitors, sabi siya visitors. For example na lang, from food safety team, pupunta rito si Micah. Maglalag lang siya sa visitor's log sheet, hindi nyo nakukunan ng ID. Okay? Kasi meron na siyang company ID. Next, client personnel who are deputized to work at Gentech. So, mga ano sila, tao ng kliyente natin, pero dito sila mag-duty. Kailangan pa rin nila dumaan sa security checking. Hindi na nila kailangan mag-log sa visitor's log sheet. Hindi na rin sila required na mag-iwan ng government-issued ID, provided na yung ID nila ay suot-suot din nila kahit saan sila magpunta. So prior entering yung check, ma'am, patingin po ako ng ID. For example, taga-Multay M ako, taga-Roadwise ako, taga-Arla ako, taga-KR ako. So hindi natin sila na kailangan ipalag sa visitor's log sheet. Tandaan nyo to, especially yung ma-assign dyan sa entrance and exit natin ng employee or sa clients who are just visiting Gentech. For example, audit. Meron tayong mga audit. So ako or si QA advice kayo o chief o IC, meron tayong ano ngayon audit. So syempre mag-a-advise naman from ganitong kliyente, ganyan. Ito ngayon yung gagawin ninyo. Again, kung walk-in, security checking, and then vehicle security check pa din. Ito. Kailangan nilang mag-log sa visitor's log sheet. Tandaan nyo, yung visitor's log sheet natin na yan, auditable yan. Pag may audit tayo, kukunin ko yan sa inyo, ipapacheck ko yan sa auditor. Kaya you have to make sure na kumpleto yung details na nakalagay dyan sa visitor's log sheet. Good morning, ma'am. So, si Ma'am Ethel po ang ating National Security Manager at the house. So, yun. Tapos, kung wala naman silang government-issued na ID, and meron naman silang secondary ID, which is yung kanilang company ID, isa-surrender po nila yon. Kailangan natin bigyan sila ng visitor's ID. Nagigets na yung differences? Baka malito kayo, ha? Sige, try natin si Norman. Sino si Norman? Okay. Sige, may tanong ako. Kung ang pupunta dito ay empleyado ni Gentech,
kailangan pa ba nilang mag-log sa visitor's log sheet? Yes or no? Yes, empleyado ni Gentech ha. Maglalag pa ba sila sa visitor's log sheet? Yes or no? Ang regular employee lang ba? Yes, regular din. May ID. Maglalag. Galing ng ibang dito, for example, galing ng Pasig, pupunta dito sa Taytay. Ayos, ma'am. Maglalag. Kailangan ba niya iwan yung ID niya? Nakalagay, password. Surrender. Yes. So, bibigyan mo pa siya ng visitor's ID? Yes, ma'am. Wala naman siyang idea. Parang may mali. Medyo may nalito. Sige, ikaw. Ulit. Meron tayong paparating na bisita. Empleyado ng Gentech yun. Sabi niya, taga Gentech Iloilo ako, sir. So, maglalag sa visitor's log sheet, yes or no? Yes po ma'am, maglalag lang Yes. sila ma'am, pero hindi na sila pwede mag-iwan ng ID or bigyan ng ID yung ganyan ma'am. Kasi kailangan lang is ID po, yung So, company ID. yung company ID ni Yes po, Gentech. Gentech po. Okay. Klaro sa atin yun ha. Medyo malilito kayo pero dapat as of now medyo ano nyo na siya ha. Sabi ma'am. Next question. Sige, try natin si Joanne. Sino si Joanne? Ano ba Joanne? John? John Paul, sorry. Si John Paul. John Paul. Okay. May pogi. John Paul Amadeo. Ayun. Taguro ng batang Kailangan bata. full name. Ilan ba John Paul dito? Question. Merong pupunta dito, papasok, sir. From, for example, food sphere po ako, mag-audit ako. Okay. Kukunan siya ng ID. Maglalag pa ba sa visitor's log sheet? Yes. So, pag binigay sa'yo yung ID, anong bibigay mo? So, ganun siya. Ganun lang. Simple lang. Next. Question. Ano tawag ko na to kanina? Si Joel na lang. Sino si Joel? So, meron kasi tayo dito sa Gentech, may mga tenant tayo, no? Meron tayong kliyente na dito sila nag-office. So, ang question ko, pag dumaan ba sila dyan, magsusulat pa sila sa visitor's log sheet? Yes, ma'am. Magta-timing. Maglalagay. Ulit? Sino sasagot? Sige, ikaw ulit. Meron tayong mga tenant. Ibig sabihin, dito sila nag-office. Dadaan dyan sa guard natin. Kailangan ba bang mag-log sa visitor's log sheet? Yes or no? no. Ayun lang. Nagtaas ng kamay eh. Pero ito tumaas to eh. Anong sagot? Hindi na po ma'am kasi Hindi na. hindi na. Pero, hindi na sila maglalag, pero Pero tatanungin lang po namin kung sino pangalan, pag anong posisyon mo. check pa rin. Magkakanda ka pa rin ng security checking. Tapos, anong sasabihin mo sa kanya? Magpo-provide. So, bibigyan mo siya? Pag bibigay siya sa'yo ng ID, bibigyan mo siya ng visitor's pass? Pag na. Makikita mo may company So, ID ulit mo. ha, yung mga araw-araw na dito nag-opisina pero hindi empleyado ni Gentech, magkakadak pa rin kayo ng security checking pero hindi na sila bibirma sa visitor's log sheet, hindi na rin sila mag-iiwan ng ID provided na kailangan dapat suot-suot nila yung company ID. Oh, kasi may ID naman sila ma'am eh. Company ID nila. Kasi nga hindi sila Gentech eh. Yes, tatanungin nyo, saan po kayo sir? At taga-multi M ako, saan po yung office nyo? Doon sa second floor sa dulo. Nasuot na lang po ng ID. Or patingin po ako ng ID nila. Ganun lang. Gator. Ha? So sabi ko nga, meron tayo ditong mga tenant, meaning yung mga kliyente po natin, dito sila nag-office nila. So ganun, medyo malilito, pero OIC, kailangan kayo din po, alam nyo din yun ha, kasi for sure sa inyo unang magtatanong yung mga tao ninyo. Kaya dapat klaro sa atin yun. Sa tenant lang yun, ma'am. Yes, sa tenant po. Nandito sila nag-office. Okay? Next. Question. Ma'am, paano pag ganito? Wala ka na tanong? Sige, mamaya ako magtatanong. Pipili tayo dito sa mga ano. Okay. For safety orientation naman po, kinakonduct siya ni safety officer or authorized representative. Ang ginagawa ko naman dito, kung trucker yan at contractor, meron naman tayong TV dyan sa unahan, sila security na or sila OIC na po, yung pina-orient ko sa mga trucker
and contractor. Mamaya ipapanood ko sa inyo yung sample ha, para at least meron kayong idea. Kayo pa lang, alam nyo na. Ha? Pwede itong face-to-face or pwede naman itong video presentation kasi pwede naman din kami mag-send ng QR code para makanood sila ng safety orientation po sa mga visitors. Visitor Safety Pass will be issued as a proof. Ito po yung example ng Visitor Safety Pass. Meron tayong bisita, kliyente, bibisita siya dito or mag-audit. Ma'am, meron na po ba kayong safety pass? Ano ba yun? Ito yung itsura ng safety pass. Sa mga visitors. Pang visitors lang to ha. So, ganyan siya. Meron niyang name, meron niyang company, kung anong company sila galing, kailan sila nag-visit dito, and sino yung nag-orient. May valid until din yun. So, valid to for 6 months. So, once na na-orient ko na sila dito, i-issuean ko ng ganito, check ko yung validity. Basta yung maliit na ganito, for visitors yun. So pag ma-expired na ma'am, hindi sa pagbibigay ko pa sa iba. Papapasukin pa rin siya, pero i-orient ko ulit. Ganun lang naman siya. Ito lang naman is para hindi na sila paulit-ulit na ma-orient. At least may idea sila, pag pupunta sila ng Gentech, ito yung kailangan kong gawin. Once nakapasok na ako sa premises ni Gentech. Klaro? Sige. Tapos yan ha. Visitor Safety Pass is valid and to all Gentech. Ibig sabihin, ay na-orient na ako dito sa Davao. Na-orient na ako dito sa Cebu. Na-orient ako sa Pasig. Na-orient ako sa Tacloban. Pwede dito sa Taytay? Hindi pwede. Jerry. Sino si Jerry? Nagpakita ng ganito. Sabi niya, na-orient na ako dito sa sa CDO. Na-orient na ako sa Iloilo Gentech. Pwede siya dito? Yes or no? Yes po. Yes. Kasi ito po ay valid sa lahat ng depot nationwide. Dito ko siya na-orient sa Taytay, pupunta siya ng Cebu. Sabi na itong ganito. Yes? Medyo marami yung information, pero syempre, at least may idea na kayo prior din palang mag-deploy. Sabi nga, Visitor Safety Pass is valid to all Gentech depot nationwide. Ang sagot po sa mga tanong ko, nandito din po. Ano? Mabasahin niyo lang po yun. No valid Visitor Safety Pass, no entry policy will be implemented. Pero kagaya nga ng sabi ni OIC, kung hindi na to valid, i-orient ko muna sila. Or kung hindi pa sila na-orient, hindi pwede natin hindi papasukin yun. Papasukin natin, i-orient. Yes, ako. Ganun yan ha. Pero at least meron tayong conscious effort na maghanap ng ganito sa kanila. Dagdag lang before tayo dagdag lang kapag visitor lang yan, ha? Pang visitor na hindi Gentech. Kasi kapag Gentech, hindi nyo na, visitor na pero Gentech employee, hindi nyo yan hahanapan ng safety pass. Kasi oriented na yung mga employee ni Gentech. So, ang hahanapan nyo lang ng safety pass, yung mga visitors lang talaga na hindi empleyado ni Gentech. Katulad ni Ma'am Ethel, siya po ay visitor dito kay Taytay kasi hindi naman ito dito. Hindi natin siya hahanapan ng ganito kasi nga po si Ma'am Ethel is empleyado ni Gentech. So ID lang po tayo. Kaya naka-aware naman si Ma'am Ethel ng ID. Pero i-record pa rin din yan pangalan ma'am kasi pag mamatang anong oras sa pumasok? Maglalag lang si ma'am. Normal lang yan, sir. Maglalag lang. Sa blue logbook. Pero sa personal na, sir. Oo. Personal na. Sa personal logbook na natin. Magsasign pa rin. Visitors lang. Visitors pa rin. Kasi balikan mo yung kanina. For safety lang yung sabi. Ulit ha. Yan. Saka oras yan eh. Oo, saka oras mga katanungan. Meron tayo. Gentech employee from other depot. So, security checking, maglalag siya sa visitors log sheet. Yes. Hindi na kailangang magpakita ng government issued ID. Pero kailangan niyang isuot ang company ID niya at all times na nasa loob ng premise ni
Gentek. Sumunod, si client personnel who are deputized to work at Gentek. So, ito yung mga sinasabi kanina na ibang company sila, pero kliyente natin, na dito nag-o-office. Lahat ng mga kliyente na dito nag-o-office. Security check, pero hindi sila mag-log sheet. So, yan yung mga pagkakaiba niyan. Walang log sheet, hindi rin natin sila kukuhanan ng ID, ng government issued ID. Pero magsusuot sila ng company ID. No? Oo, parehas ni Gentek employee. Ito naman, yung talagang mga bisita lang talaga natin. Clients who are just visiting Gentek. So kasama na dyan yung kliyente na, visitors na kliyente natin na hindi talaga dito nag-o-office. Yung mga auditors, kasama dyan, yung mga bibisita sa mga mga account, na hindi talaga sa company hindi empleyado ni Gentek, pero ibang company siya employed, di ba? Ito sa labas, hindi sila nag-o-office dito. So lahat ito, mga visitors lang talaga. Yan yung kukuhanan natin na mag-security check, dadaan ng security check, maglalag sa visitors log sheet, kukuhanan natin ng visitors ID pass, ng government issued ID, papalitan natin ng visitors pass natin. Oo, yan yung Gentek visitors pass na kulay blue. Before, may isa pa yan may pin pa yan, pero blue na para hindi tayo malito. Sila yung mag-undergo ng safety orientation. Ito kasi, at saka ito, nakapag-undergo na yan ng safety orientation. So, meaning, dahil nandito na sila sa Gentek at saka yung dito na nag-office, na-orient na yan annual. May annual orientation yung mga yan. So, ito lang ang kukuhanan natin mag-aanuhan tayo ng safety pass. No? Hahanapan natin ng safety pass. Itong dalawa walang safety pass to. Ito lang. So, pag valid, 6 months ang validity. Pag expired na, reorientation. Yun yung pagkakaiba niyang tatlo niya, kaya naghiwa-hiwalay. Ayan. So, ano nyo na lang yan, tandaan nyo na lang, medyo malilito kayo sa umpisa. Pero at least na-orient naman namin kayo ng mga dapat ninyo. Kailangan nyo lang handaan. For visitors with vehicle, let security guard inspect by opening the window and rear compartments. So, naman tayo yung ginagawa natin, di ba? Temperature check of all passengers, yan, hindi na po siya required. So, then follow procedure and visitors is Gentek employee from other depot or client. So, ganun, pag vehicle, roll down the window, kakausapin niyo sila, sino ba sila, o ano name nila, anong purpose po nila dito. Then, silipin niyo yung mga nandun sa loob. Then, papa-open niyo po yung compartment na sasakyan nila. That's for vehicle. So, after you check-in dyan, pwede niyo naman patabihin muna dito yung sasakyan, then tsaka po kayo magpa-fill up o bumaba muna sila para mag-fill up ng visitors log sheet natin. Kung mga walk-in naman, again, yung temperature checking, hindi na po siya applicable sa mga susunod. Once na nabago na yung form, by April, ayan siguro pag nag-start na kayo, no? Hindi nyo na naman ma-encounter. Security check by means of body frisking, bag luggage inspection upon entry and exit on the company premises. So, dapat meron kayong stick. Yes, meron naman kayo. So, dapat po meron kayo, no? Para na-check nyo yung bag ng mga papasok or lalabas dito sa atin. Additional lang din, yung sa pag bag inspect, hindi kayo ang magbubukas. Hayaan nyo yung tao Sila. ang magbukas. Yes. Oo. Hindi yung sasabihin na lang. Kasi baka pagka may nawala, sabihan na, kinuha ni guard, gano'n, diba? So, yun yung ilagay natin sa safety yung sarili. Pagkapa ng bayan, sticker niya po na.
ano lang, pag babae hindi tayo mag-trace ha. Pag lalaki nandun, pag yung lalaki nandun, hindi tayo mag-trace ng babae. Lalaki lang yung trace. Klaro po tayo doon, ha? So, next naman natin is for Depot, Gentech, and Client Employees. Again, security checking din. Kahit ako din po, no? Dadaan po ako dyan, papasok ako. Kailangan naka-ID din ako, then yung bag ko din. Then isang big for inspection. So, we're company ID at all times. So, biometrics din po kami para sa aming attendance. And meron din kasi attendance sheet na nandun sa security personnel. Pero you are not required to log their time in and time out. It should be the employee. So ako mismo, for example, pag-in ako doon, so kung aside from pagla-log in and out ko sa biometrics, meron din kasi kaming form doon sa entrance gate. Ako lang yung maglalagay ng oras mo. So pwede din siyang in witness lang. No? Kung ano oras ako nag-in or mag-in or mag-out. Hindi po necessarily na kayo po yung dapat gumawa ng para sa mga empleyado. It should be the empleyado. Kami po yun. Na? Okay, so, hindi nyo kasalanan pag sinabi, Chip, hindi mo ko na, hindi mo ko na, hindi nyo po yun kasalanan. Responsibility po yun ng mga empleyado. Okay? Wear appropriate clothing or company issued uniform. So, meron kami mga uniform. Mamaya sa JWP, na-discuss ni QA, ano ba yung mga proper attire natin pag papasok po tayo dito sa depot? Ito na po. When entering warehouse, ito sa loob na to ng warehouse, no, kailangan na po natin magsuot ng appropriate na PPE. Again, what is PPE? Personal, protective, equipment. So, yun po yun, ha? Wash and sanitize hands kasi po sa ating storage facility, meron tayong hand washing facility bago po tayo pumasok sa entrance ng storage. Diyan na yan mismo sa storage, ha? Book the confirming board, ID, ayan, before entering the cold storage room. Visitors will be escorted by the representative. Okay, i-clear ko lang dito, no? Kung meron po tayo mga bisita, napapasok sila, tapos wala silang safety shoes, pwede natin silang papasukin. Pero, kailangan po is, meron silang accompany na Gentech employee. For example, may bisita, yan, mag-isa lang siya, babae, papasok ka. Saan po kayo? Pupunta lang ako dito sa ganito ganyan, nakasuot lang ka. Papasukin nyo ba? Hindi. Negative, ma'am. Ha? Naka-crooks na, ma'am. Hindi mo na nga. Closed shoes. Ganyan, naka-rubber shoes, ganito. Papasok hindi? Hindi mo na. Yes. Bakit po? Tatawag sa Or kailangan, ma'am, kailangan nyo Oo, naka-crooks. assistance po ng, for example, leadman, supervisor, depot manager, o kaya safety officer, or QA. Ganun ha. So, ganun tayo. I-hold muna natin sila. Kailangan, kung sila ay bisita, wait lang po muna, antayin po muna natin mag-assist sa inyo. Or, depot manager. Sabi dito, shall vary guard assignments, times, and grounds. Siya din po yung in charge para po sa mag-call ng meeting sa security agency representative monthly to conduct din po yung performance evaluation and alignment po ng requirements. So, upon deployment nyo po, syempre mag-i-observe namin kayo no, sa performance nyo po, then magkakaroon tayo ng evaluation ninyo, then pag-uusapan po natin yun. DM or nor GM may not reassign or remove a security personnel. They may only provide a recommendation with justification unless kung yung mga personnel na yun talaga nakikita siya as threat. Dito po. Ibig sabihin, pag sinabi ni DMPOIC, alisin mo na yan, ayoko nang makita yan dito. Hindi po yun po. Okay? Sabi po dito, kailangan recommendation lang with justification. For example, sabihin ni DM sa'yo o IC, yung frisking guard mo doon, ayoko doon, palitan mo na, ayoko na sa kanya. Ganun lang. So, hindi po pwede yung ganun. So, kailangan meron yung proper letter or turnover or justification. Bakit nga? Bakit po? Bakit po ganun lang? Depot security shall inspect po yung mga vehicle entering and leaving the facility. So, lahat ng dadaan, lahat ng papasok, lahat ng lalabas, kailangan mo ma-subject sa 4.
inspection. Ito ay specific to sa mga vehicle. No? Kahit anong vehicle ba yan, private man yan, or truck ba yan, or delivery vehicle, kailangan may inspection pa rin siya. Or even yung motorcycles, tama. Kasama dito yung mga motorcycle natin. Kailangan nilang buksan yung Compartment. Compartment nila, ganun pa rin yun. So kung lalabas yung tao dyan, nakabag, naka-compartment, dyan sa gate, no? So, pabuksan yung bag, pabuksan yung compartment. Ganun po yung gagawin. So, okay lang naman magpila-pila yung truck dyan, basta pila lang natin sila ng maayos kasi syempre, pag ano natin, no, pag pasukan, talagang maraming tao papasok, pag uwian, marami talaga. So, huwag tayo magpanik kung nagpa-pile up na yung mga ano dyan, yung mga vehicle dyan, as long as ayos naman sila, no, nakapila sila ng maayos. No? Baka kasi hindi na kayo makapag-check kasi ang haba na ng pila. So, okay na yan. Hindi po pwedeng ganon. Hindi na buksan ang gate habang ginawa. Yes, ganun po dapat tayo ha. Ensure that trucks with loaded products entering premises for storage or dispatch are sealed upon arrival and before leaving the premises. For example, may darating na truck. So, titignan nyo muna, may laman ba yung truck mo? Pag sinabing wala, bubuksan natin yun. I-check natin na talagang walang laman. Pag may laman po, nakaselyo, no need na nabuksan natin yun. Especially kung may mga laman yun ng mga food products natin. Or kahit ano, basta nakaselyo, hindi po natin required na tanggalin yung selyo para i-inspect yun. Okay? So, pagpapasok yun. Pag palabas naman, magbibigay sila ng gate pass, sasabihin, wala kaming laman. So, syempre, ang gagawin doon, bubuksan pa rin po natin yung truck po to check na talagang walang laman. So, magkakaroon na lang tayo ng investigation or kung questioning dun sa tao kung may laman yun, pero sinabi nila na walang laman. Lalabas ang truck, may laman, nakaselyo, nakapadlock, again, hindi po natin yung kailangan buksan. Ensure that details written on the delivery receipt match other supporting documents. Baka mamaya, nakalagay sa resibo niya, hindi naman pala tugma sa kung ano plate number niya, anong kliyente niya, i-check din po, hindi basta abot ng time, abot ng resibo. Abot ng resibo, o bukas. Abot ng resibo, o bukas. Kailangan gawin siya. Yes po. Ganun siya. Carefully inspect natin yung mga bag and other belonging po upon arrival and before leaving the premises. So, ganun na. Check all employees and clients, employees, personnel, kailangan naka-wear po yung ID and naka-appropriate attire. So when we say appropriate attire naman po, ito lang is naka-closed shoes, naka-rubber shoes, naka-pants, bawal po pumasok ang naka-ripped jeans, and naka-polo, bawal yung mga naka-sleeveless. So mamaya i-discuss yan ni QA kung ano ba yung mga proper attire once or bago tayo pumasok dito sa loob ng GenTech. Secure a government-issued ID from truckers, clients, visitors, and contractors. In case po, nagkaroon tayo ng problema during inspection, kailangan po i-report natin agad ito kay depot manager for proper disposition. Sir, si ganito po medyo naglalaban. Ayaw po niya magpa-inspect, nagwawala, ganyan. So, syempre, i-report na natin agad. No? Para maiwasan na natin yung pagkakaroon ng scene sa labas. If any threat arises, security personnel, kailangan po niyang i-hold yung personnel and isasubject niya yun for investigation. Negative naman, kailangan i-release din natin agad yung tao, hindi natin sila pwede i-hold ng matagal. Si OIC o si head guard, kailangan po must report lahat ng incident po na nangyari kay depot manager po, no? Or kay safety officer po yan. So, incident report must contain critical information. So, marunong po ba kayo mag 4Ws and 1H? So, ano yung 4Ws and 1H? Mercedita. 4W is where, what, when, and Who? Who? Yung 1HI? Huli Carabao. Yes. So, yun dapat yung laman ng mga reporting nyo, no? 4Ws and 1H. Okay? And mas better kung meron kayong photo or picture, that is part of your evidence na rin.
This also must be communicated to National Chief Security. So kay Ma'am Ethel din yun. Mapupunta yung reporting na. Depende po sa severity nung nangyaring incident. No? So si National Chief Security Officer shall ensure that the incident in the ano to? That the Ano ba nakikita? Ande, putol siya. Ay, taas na lang na. Ayan. That the incidents in the depot may require immediate disposition and siya din po yung mag-report sa general manager. Okay? Okay, ito naman, ito na si marami natin to, no? Delivery trackers and haulers naman. All trackers, haulers, contractors shall undergo site safety requirement orientation. So ito naman yung sinasabi for safety trackers and contractors. So sige, tingnan nyo. Mamaya balik yung sa akin. Bigay nyo dun sa akin. O, pasa daw sa likod. So yan yung example ng safety pass. So dyan sa safety pass na yan, makikita nyo kung anong pangalan niya, ng kliyente, kailan ba nabigyan siya ng safety pass. Yan po kasi yung makakatulong sa atin na may orient yung mga trackers na malalaman nila kung ano ba yung pwede at hindi pwede nilang gawin habang nandito sila sa premises ng Gentek Taytay. Valid po yung safety pass na yan for 12 months. So yung mga bisita kanina, 6 months lang. Pero sa tracker at contractor, 1 taon po na valid yung ID na yan. So dapat po yan, once na meron na sila, meron yung 1x1 feature, nakalaminate, dala-dala po nila yan every time na papasok sila dito. Kasi kung wala po silang mapakita niyan, kailangan mo nila, una nila ma-orient. No? Kasi para magkaroon sila. Yan. Kailangan po nilang mag-log sa tracker's log sheet. Ayan, tingnan niyo po ito. Ayan po yung pagkakaiba ng visitor's log sheet at tracker's log sheet. Papasa na lang din po para makita ninyo ang actual forms na gagamitin ninyo. May ano yan, sir? Ilang pages din yan po. Ayan, papasa na po. Pa-check nyo na lang. Kanina, kung meron tayong visitor's log sheet, ngayon, meron tayong tracker's log sheet. So, ang pagkakaiba, yung isa pang bisita, yung isa pang tracker. Ganun lang siya kasimple. Pero yung laman niya, magkaiba. Okay? So, pag tracker ka, yan po yung ibibigay ninyo. Okay? Sabi dito, must log in to tracker's log sheet and present their safety pass. Yun sabi Subject delivery personnel for inspection. So, habang naglalag po sila dyan, kailangan naka-safety vest na sila and naka-safety shoes na sila. Meaning, yung EE na ma-assign po dyan for personnel is nakikita na dapat niya na yung naglalag doon, naka-safety shoes na yun, naka-safety vest na siya. Na pwede talaga silang pumasok at mag-conduct ng transaction doon. So, kung hindi, ay, mag-safety shoes ka muna, mamaya ka na mag-log. Wala kang vest, magsuot ka muna ng vest bago ka mag-log. Dapat gano'n po. Kung hindi sila naka-proper PPE, huwag nyo na munang papirmahin. Okay? Pag wala naman silang safety pass, wala ka pa nito, hindi ka pa na-issuehan, sige, bago ka mag-transact doon, i-orient muna kita. Ganun po, ha? Paano po yung mga sa CDA, ma'am, na hindi naka-safety shoes? Hindi po natin kasi sila, client managed po yun. So, wala Pwedeng, pong jurisdiction si doon. Si Gentek. Pero paano yung vehicle nila? Like yung mga motorcycle ng mga employee, hindi na rin yun, Kasi may sarili sila. Dito lang. Dito din. O isasubject natin din sila for checking. Kung meron na silang checking doon. Lahat. Basta lahat, no? So, lahat. Lahat ng papasok o lalabas. Ada pa, I-check din natin sila. Sana mo na pa na. Oh. So, surrender and then check kung meron silang mga deadly weapon or meron silang mga suspicious item. Baka may dalang kutsilyo, pinapasok nyo pa doon sa loob. Iko-confiscate nyo po yun. Kaya yun po yung purpose natin, ang pag-check ng mga baggage nila or ng mga bags nila or ng
ng compartment nila. Mamaya may dalang kutsilyo, may dalang kaldero, may dalang dulong mo sa loob. So, confiscate nyo yun. So, bibigay na din yan pag uwi nila. Kasi hindi naman yun sa akin. Confiscate. Pero kung mga deadly weapon, hindi na po yun. Ano na yun sa atin? Sana kung ano nila ibigay, huwag silang pumasok. Upon arrival at Kadipo, yung mga delivery trackers natin, kailangan po nila magbigay ng valid ID. So, kung magbibigay sila ng driver's license, okay lang. Pero at least, ang hihingin lang natin is government-issued ID. Okay? So, mag-ingat na lang din kayo pag bibigay mo susoli kayo ng ID, kailangan nyo talagang i-confirm na sila yon. Kasi several instances po, yung ibang ID talagang nabibigay sa hindi kanila. So, ingatan lang natin, especially driver's license yun. Baka mareklamo pa tayo. Baga yung driver's license ng ganitong truck nabigay sa iba, hindi nakabiyahe kasi walang driver, kasi Nariwan. walang siya. So, possible, ma-charge pa sa atin yung laman mo. No, pag hindi sila nakabiyahe. So, make sure nyo po na ingatan ninyo, assure nyo na sila talaga yung nasa ID. Ha? Government issued ID okay na, pero kung ang binigay nila driver's license, tanggapin po natin. Huwag natin sasabihin agad, o, pengin ako ng lisensya mo, driver's license. Kung expired na, siguro meron naman silang mga other IDs na pwede nilang i-provide. Personally, ma'am, yung driver's license, hindi sila Ay, okay. Paano pag ganang instances? Expired na daw yung driver's license. meron sa amin ganun. Dapat yung valid. Kaya nga, kinukuha natin is valid. So kung hindi sila papapasukin? Ganun na lang. Kaya nga, naka-indicate ba? Basta alam ko naka-indicate yun, valid government issued ID. Sabi dito, security guard for checking of the date of validity and matching of identity. Yun. So, sabi nila, yung driver's license binigay, nakita niya expired. O, huwag yun na daw papasukin yun. Kasi wala siyang karapatang magmaneho kasi expired na yung license niya. Or baka naman, meron na siyang ongoing process ng driver's license niya. Pwede na yun, no? Meron siyang proof na ongoing na yung process ng license niya. Pwede na tanggapin. Mamete, pag gano'n. Ano ba yung Driver's license. ay, may ipapakita. Opo. Kunyari, resibo or Resibo. Ay ma'am, ongoing na po kasi yung process ng lisensya ko. So okay lang daw yun. Kung may proof na nagpapakita na, nagpa-process naman siya. Okay. Question pa? Yes, ano yung question? Okay na? Okay na? Okay na daw. Okay. Next, surrender ID shall be exchanged with Gentech ID Pass. Iba po yung ID ng mga truckers and drivers, ibang color yun. Red yung kanya. Pero may nakalagay doon kung sila ba ay helper o kung sila po ay driver. Ganito, kung ang laman ng truck ay tatlo, kailangan tatlong ID ang kukunin nyo, tatlong ID ang ibibigay nyo sa kanila, Gentech ID. Hindi kung sino lang yung bumaba, siya lang po yung bibigyan ninyo, hindi po gano'n. Ha? Kung for example, kung apat sila, madami naman, apat. Apat yun. Pwedeng ID, apat kayo eh. Para mabigyan ka ng Gentech ID. Saan sumakay yun? Di ba? Ang dami. Usually, di ba, ano lang? Dalawa, ma'am. Tatlo. Oh, 3. Isa lang yung maglalag, okay lang parang hanggang yun. tatlo lang talaga pag sa truck eh. Kaya pang apat ng dami. Saan siya umuwi? Dito pala yung meeting place nila. Oo, minsan may mga pag malalaking truck, may force. Yung lagay nila ng lagay. So again, hindi porket isa lang yung bumaba, siya lang yung bibigyan ninyo ng ID. Kung ilan sila sa truck, kaya nga i-check mo yun eh. Kung ilan sila sa truck, yun yung bibigyan ninyo. Yun yung hihingan nyo ng ID, yun ang bibigyan nyo ng Gentech ID. At dapat, kung sino na doon sa loob ng truck, naka-safety shoes, naka-safety vest. Pag sinabi nila na, hindi naman ako bumababa dito lang ako sa truck. Hindi ka ba nagsi-CR? Sure ka? Hindi ka ba nag-witness ng transaction? So, hindi po reason na hindi kami bumababa, dito lang ako sa truck. Hindi po reason yun. Pag ayaw sa mga doon, hindi pong papasok. Ay, ma'am, yung driver nga sabi sa iyo, driver, sa akin lang naman, hindi talaga pwede. So, yung driver ng driver, napapas na. Kaya hindi sila nagsasapatos. Pero para sa akin, hindi talaga pwede. Hindi pwede. Ang company, napayagan. O, diba? Hindi talaga siya pwede. Basta, wala tayong problema kung pagbagod sa truck dyan
sila magsuot. Walang problema yun. Basta, once na nakita nyo sila, kailangan naka-safety shoes at safety vest sila. Ganun po. Kahit along the way, wag sila na yun hindi naman natin na yun Basta bago sila pumasok, you have to make sure na meron silang maayos na safety vest and safety shoes. Ganun yun, ha? Next, always wear the issued ID pass and appropriate clothing when reflectorized vest while inside the warehouse. So kung ikaw mag-a-assign ka as roaming, lahat na nakikita mo dyan na tao na naglalakad, kailangan naka-safety vest mo. Kahit hindi naka-safety. O, meron tayong mga tracker. O, nasan yung visitors or yung Gentek ID mo? Nasan yung safety pass mo? Kailangan yun, we have to remind them na constantly na suot-suot nila yun habang nandito sila sa Gentek. Bumaba dyan sa truck, tumatakbo, ay nakalimutan ko dun sa truck, wait lang si CR lang. So dapat masanay na sila na pagbaba nila dyan sa truck nila, suot nila yung Gentek IDs nila. No? Kung mayroon silang ID, tapos sige kasi nyo suot. Sabihin, lang, ipalabasin mo lang namin, di pala. Oo, kung Kaysa, ayaw na sumunod. yung iba, Nasa pulsa. Kung nasa bulsa naman, nalimutan na, okay lang naman yung suot nila. Pero pag talagang... Kung kaya mo lang yung suot sila, ipalabasin na lang. Ganon, oo. Pero yun nga, syempre, kaya nga importante yung may safety pass. Sasabihin ulit natin, di ba meron kang safety pass na orient ka, di ba? So alam mo yung hindi pwede at pwede mong dapat gawin dito. Pinirmahan mo yan, in-acknowledge mo, umang-ayon ka ng lahat na nakalagay dyan sa violations. Once na ginawa mo yan, matitikitan ka. So mamaya, papakita ko sa inyo yung violation ticket na pwede ninyong i-issue sa mga tao na matitigas. Meron tayong violation ticket dyan. No? So dinala ko na yung mga sample ng forms para at least physically nakikita nyo na yung forms. Meron na kayong idea. From that form, pwede na kayong magtanong, ma'am, paano pag ganito, ma'am, paano pag ganyan. Kaya I suggest kung again, kung meron kayong mga questions, medyo malabo, tanong lang tayo. Okay? Data access control. At saglit bago tayo mag-away doon. Kasi wala dyan yung, eto. Work permit. Oo, wala, hindi siya nasama dyan, pero dapat na-check to. Okay? For contractor naman to. So, yung contractor, yun yung mga workers na gagawa dito sa Ito yung example ng work permit. Natin, ng warehouses. Oh. Nandyan, kung makikita ninyo, depende dyan kung anong klaseng work yung gagawin nila. No? So, makikita. So dito po, i-issue natin to sa mga contractors natin na meron sila pong gagawin dito sa loob ng Gentek. Whether ito naman mag-fall siya under hot work, mag-fall siya under civil work, work on heights. So kailangan, or electrical mechanical, dapat magkuha sila ng work permit. Work permit, sila po mag-fill up nito. So ano ba yung information na nandito? So meron dito, ito po dapat daily. For example, may contractor tayong isang buwan nang gumagawa dito, dapat isang buwan din na meron na silang work permit. Walang tigil yun. Even on a Sunday, may gagawang contractor Sunday. Even though walang office, dapat mag-submit or bigyan nyo sila ng work permit, gumawa sila ng work permit. Even holidays. Kung holidays, walang office, may gagawa dito, issuehan nyo po ng work permit. Kami mag-i-issue ng motor, hindi safety. Hindi. Ano naman to? Yung form naman nasa inyo. Yung kayo na magbibigay magbibigay nyo, pero Yes. meron dyan si napipirmahan. Pero yung unang-unang dyan, ano ba ang trabaho ninyo? Pag binigyan nyo sila. O tapos sinil out nila, sinoli sa inyo. Siyempre, i-check nyo muna. Ano ba yung mga dala nila? May PPE ba sila? Kompleto ba yung PPE nila? Kasi depende ang PPE kung anong trabaho nila. So, pagka hot works, ano bang trabaho, ano bang PPE ang kailangan nila? Maliban doon sa given na talagang regular na PPE na ginagamit natin, di ba? Ba yun? Safety shoes, vest, ano ba? Hard hat, pwede din naman. So, pagka magkakaroon ng hot works, yun yung mag-welding, ganyan. So, meron silang protection sa mata nila. Tapos, may mga gloves. Ano pa ba yung mga Welding kailangan gloves. nila?
Oo. Tapos, ang gagawin natin, i-check din natin kung ano yung mga equipment na dala nila. So, check nyo yung welding machine nila, kung mukha bang yung in good working condition. Kasi i-check natin kung good working condition yung mga items. Pag dineclare nila na good working condition, so hindi naman kasi natin yun na talagang physically, i-check lang natin. Yun lang yung magagawa natin doon, yung physical, o mukhang okay naman. Pero pag dineclare nila na okay lahat, sige, okay na, kasi hindi natin talaga yan malalaman kung yung working condition is talagang okay hanggat hindi nila ginagamit. So hindi na yun scope nyo na i-check nyo pa kung talagang umaandar ng maayos. So yung visual lang, visual. So tapos meron kasi dito, mababasa nyo rin dito, kunwari, yun nga, yung sabi ko, hot works. So, dapat, mabigyan sila na